Yun mga bab, break na natin. Dito na naman tayo sa hospital site ngayon. So, time check is 1 o'clock. So, yan. 30 minutes break natin mga bab. Wala naman tayong background na nakukuha. So, yan. Para maiwasan natin yung pag-violate sa HIPAA, no? So, okay lang dito sa break room. So far mga babs, goods naman ang ating duty. And yeah, fortnights na natin ngayon. So, tomorrow mga babs, day off natin. 2 days. Hindi ko pa alam kung anong ganap natin bukas. Siya nga pala, 1 AM ng madaling araw, lalabas sana ako para mag-idlip. Kaya lang, umuulan mga babs. Sobrang lakas ng ulan sa labas. 100%. Kaya dito na lang tayo mag-spend ng 30 minutes na break. Yun. So hopefully maging smooth yung duty natin all throughout the night. Hanggang lumabas tayo mamaya 6 o'clock. Dahil pang fortnight ko na to mga bab. Medyo pag fortnight mo na sa knock shift is talagang nanlalata ka na mga babs. Yan, alam ito ng mga panggabi sa hospital or sa skilled nursing facility or sa assisted living, sa mga nursing homes. Yan, pag fortnight, 3 nights pa lang, medyo nanghihina ka na. Tapos pang fortnight. So, buti na lang day off na natin bukas. 2 days ang day off natin. So, Tuesday and Wednesday. May mga ilan messages na tayo na natatanggap. Kung paano daw maging CNA dito sa US. Yung pwede kong i-share sa inyo is yung experience ko lang. Dito ako CNA sa State of California. Kasi each state, iba-iba yung mga process ng ng pagiging CNA. Pero usually siyempre dapat 18 years old above and high school graduate. Tapos maghahanap ka ng program sa area mo o kaya sa mga community college nyo kung saan state kayo. Tapos may mga private school din na nagpo-provide ng program. Yun nga lang, mas mahal. Mas makakamura kayo sa community college. Sometimes nga libre. And ako late ko na lang nalaman nung nasa program na ako. Dahil ako kinuha ko yung private. Yung private school nagpo-provide ng program. Kasi nga hindi ako nakahabol dun sa community college na dito sa amin. Ang mayroon kasi sa community college, very limited lang yung kinukuha nila. Like 45 student lang yata yung kinukuha nila nung kumuha ako ng CNA program. Nag-apply ako, nag-registered ako, kaya lang hindi ako nakahabol. Dahil nga 45 student lang yung kinukuha nila. And ayaw ko mag-waste ng time. Dahil talagang gusto ko na noon na mag-transition to CNA. Sa mga hindi nga pala nakakalam, dati akong caregiver or DSP, Direct Support Professional, na nag-work ako ng 3 years doon sa care home bago ako nag-CNA. So yun, balik tayo. That time, yun nga, hindi ako nakahabol kasi nga 45 lang yung kailangan nilang student, tapos magko-close na yun. So maghihintay ka na naman ng another season like spring, summer, fall, ganon. Hinahabol ko kasi yung summer. That was 2024. Yes, 2024. So, hinahabol ko yung summer. So, hindi na ako naghintay na maghintay ng slot sa another season. So, yun, naghanap ako ng mga program. Yun, nakita ko nga yung program ko kung saan ako pumasok, which is CISO Care. Hindi ko alam kung meron ito sa ibang state. Then, yun lang sa private, kailangan mo magbayad ng out of pocket na sa'yo manggagaling talaga yung pera and wala silang financial aid or financial assistance. Unlike sa mga community college is pwede mo siyang i-apply na financial assistance or sa PAPSA kung dito ka sa State of California. So libre yon, wala kang babayaran, papahiramin ka ng gobyerno or ipoprovide ka totally ng gobyerno. So wala kang babayaran. And another thing, meron pa palang isang paraan which is late ko na lang nalaman, nasa program na ako. Nandun na ako sa clinical ng CNA nung nalaman ko kung saan kami facility nag-clinicals
na nagpo-provide pala sila ng free CNA program kapag doon ka sa kanila nagtatrabaho. So, yun, may mga ganun pala na facility na pwede ka mag-apply kahit di ka pa CNA. Tapos, while you're working with them, is doon ka na kumukuha ng training mo. Kukuha ka na lang ng theory. Siguro papasok ka mga ibang araw. And then, at the same time, nag-duty ka sa facility na yon. Pero may catch yun. Kailangan yata 2 years ka mag-i-stay sa kanila. So, kung sila yung nagpa-aral sa'yo, parang ganon, ipoprovide nila yung program para sa'yo. Gagraduate ka, pero kailangan mo mag-work sa kanila within 2 years bago ka maging malaya or makapili or makalipat ng ibang facility. Halimbawa, ayaw mo doon sa facility na yun, wala kang magagawa kasi magsasign ka ng contract with them na doon ka mag-work kasi nga sila yung nag-provide na makakuha ka ng license or ma-registered ka as a CNA. So yun, may mga playlist ako na nakalagay sa ating YouTube channel, My Journey Becoming a CNA. Nandun lahat yung ginawa ko from day 1 sa paghanap ng mga school kung saan tayo mag-fit sa ating schedule. Kasi that time, 2024 is nagtatrabaho pa tayo work pa ako ng full-time as a caregiver or DSP. Doon sa dati ko pinagtatrabahuan, night shift din ako doon. So pinagsabay ko yung nag-aaral ako ng CNA program. At the same time is nag-work ng caregiver or DSP na full-time night. So mahirap siya pero nakayanan naman. Mahirap on my part kasi hindi lang naman yung obligation natin. May full-time job ako and then sinasabay ko nga yung online CNA program. Pagkatapos sa morning naman is may obligasyon tayo sa bahay. So hindi naging madali, naging humaba kasi natapos ko siya ng 5 months dahil part-time ko lang siyang kinuha and self-paced. So may choice kasi. Ang kagandahan nun sa napili ko or nakita ko na school is meron silang hybrid na tinatawag, which is self-paced yung theory. So magsi-self-study ka. Pinakita ko na rin ito sa mga previous vlog ko. So self-study, kung kailan ka free, kung kailan yung downtime mo, papasok ka doon sa website and then magte-take ka ng lesson. Meron siyang short quiz. Kailan may ipasa mo yung short quiz para ma-proceed ka sa next lesson. Pagkatapos, so may mga ilang lesson yun, module ang tawag. And then meron din final exam every module. So kailangan maipasa mo yun. Halimbawa parang chapter 1, kailangan maipasa mo yung long test na yon bago ka ma-proceed dun sa chapter 2. Parang gano'n. Medyo mahirap pero nakayanan naman. Tapos pag naipasa mo yung theory, yun na yung time na pupunta ka sa, kailangan mo nang mag-in-person, kaya tinawag na hybrid. Kasi yung online lang is yung theory lang. So pagka sa clinicals, yung magpa-practice ka na sa actual or sa skills, kailangan mong mag-attend sa skill nursing facility kung saan yung affiliate nila or saan yung skilled nursing facility nila na po-provide sa'yo, doon ka magpa-practice. So kailangan mo ng in-person na pumunta ron. So doon ako nagkaroon ng problema kasi nga nag-work pa ako ng full-time. So kailangan ko mag-adjust. Sometimes di ako nakakapasok sa full-time ko. So pati yung sweldo ko is na-compromise. So pag na-compromise yung sweldo mo, automatic compromise yung pambayad mo sa bills. So nangyari yon about 5 months. So nagkaroon ako ng mga delay sa bills ko, yung kotse ko, gano'n na. So maraming mga consequences din. So pero sabi nga, kung gusto mo talaga yung isang bagay, gusto mo mag-upgrade, kailangan mo magtiis, mga bab. So hindi naman nakukuha ng isang ganun lang yung isang bagay. Like yung mga nursing student, so talagang
sa CNA nga, mahirap na pero paano pa kaya sa nursing? So, yung mga kumukuha ng RN. At the same time, nag-work ng full-time. Tsaka yung may mga family, yun ang mahirap talaga. Pero pag natapos mo, worth it naman. Worth it in a case na dadami yung opportunities mo. Dadami yung choices mo na kung saan mo gusto magtrabaho. And syempre, medyo tataas yung rate or yung pay. Tataas yung pay mo and tataas yung income mo, which is good dahil yun naman talaga yung aim natin, lalo na dito sa US. Yan, dahil kasi dito sa US marami yung mga napakahirap pag paycheck to paycheck mga paps, dahil dito napakaraming bills. Kaya kung kaya mong mag-upgrade, kaya mong mag-aral pa para tumaas yung rate, para kahit paano may nasisave ka sa sweldo. So yun, kung kayo balak yung pumasok sa healthcare, CNA is the best choice para mag-start. Kumbaga ito yung level 1. Actually, level 1 is a caregiver. And then, ito na level 2 sa nursing is take CNA. And then, kung gusto mo pa mag-upgrade, pwede ka mag-LVN or RN. So, depende sa choice mo yon. Pero kung kontento ka na as a CNA, pwede ka magstay as a CNA. Okay din naman ang income. Okay naman ang sweldo. Mabubuhay ka na. Pero kung gusto mong mag-upgrade pa, pwede mo pa siyang ituloy. So, non-stop ang continuous lang ang pag-upgrade sa nursing. So, yun mga paps. Sa mga kako CNA ko dyan, yan, share nyo naman yung mga tips nyo, yung ideas nyo, and yung mga plans nyo. Kayo ba, may balak pa ba kayong mag-upgrade to LVN or RN or ADN? Yeah, comment down below naman. Share na tayo. Mag-share ideas tayo and mga conversation sa ating vlog. Alam ko maraming mga CNA ngayon, dumadami mga CNA, mga Pilipino CNA, dumadami na ngayon. Pero mostly nasa TikTok sila, sa YouTube konti lang nakikita ako nagpo-post. Pero sa mga nakakapanood, nurse ka man or CNA or LVN, yeah, comment down below and yeah, give us advice sa mga CNA na kagaya ko. What do you think, worth it ba na mag-upgrade pa to LVN or RN or ADN? Comment down below mga bab, para magkaroon tayo ng conversation. So, ayun, medyo okay na yung break ko. So, balik na muna ako doon and tignan ko kung meron pa tayong madudugtong dito. Kung may mga tanong kayo, just leave your comment, your message sa comment box para masugot natin. Malapit na tayong lumabas, day off na natin. Yan ang pinakahihintay natin, day off mga paps. Oh my gosh mga paps. Finally, we're going home. Woo, day off na natin. Yo, what is up mga bab? Time check is 6 o'clock. We're going home and it's our day off. Kaso umuulan mga babs. Anong magaganap natin nito? Umuulan. Day off natin, parang wala tayong ganun. Ay nako. But anyways, it's been a smooth duty, smooth ship, so goods. So yan, let's go. Tingnan lang natin kung anong magaganap natin mamaya. Yeah, abang-abang lang mga bab, okay?